at hindi po talagang political ito, mga bossing. Bakit po? Mga ghost project. Hindi si Chabit. Si Chabit. Si Chabit Hindi ako, naawa din ho ako kay Chabit Singson. Although hindi naman dapat po kaawaan dahil mayaman yan. Madaming pera ho si Chabit Singson, mga bossing. Kumbaga, lahat ng rangya at lahat ng mahal na mga pagkain, etc. kayang bilhin ho ni Chabit Singson. Ang kinaawa ko lang po, mga kababayan, yung ganyang edad na po, no? Pero tingnan mo, umuulan, bumabagyo. Kinakailangan niya na pumunta pa diyan sa rally, magkapote. Di ba? Tayo kapag siguro ang nakikita ko, kagaya na lang ho nung airpot, kagaya nung airpot ko, di ba? Nung mga lolo ko, pag inebas niyan, pag sinabi niyan, hindi, dito na lang ako, okay na yun, no? Lakas ang ulan Yun na lang. Pero kay Chabit, gaya niyan, wala kinakailangan po no? Dapat pumunta Bakit? Mukhang madami din pong kinakaharap na problema si Chabit Singson na kung hindi mapapatanggal, masisibak, mapapaalis si Presidente Marcos sa kanyang posisyon, kukulangin yung oras ni Chabit Singson. Malolong ko ho. Di ba? Music stories. Madaming madaming kinakaharap Biruin mo, doon pa lang ho, mga kababayan, sa lugar nila. Dati po hindi pinapalagan si Chabit. Yung mga kababayan ho nila doon, hindi kinakasuha si Chabit. Pero ngayon simula po, nung si Pangulong Bongbong Marcos ang naging presidente, naglalakasan po ang loob ng mga kababayan natin na mga nasa, kagaya natin, mga simpleng tao, kahit na Chabit Singson makakalaban mo dyan, lagot ka. Hindi. Nandiyan ang gobyerno. Nandiyan ang gobyerno ng Pilipinas para suportahan tayo at hindi pagtatakpan yung mga pag kinasuha mo talagang magiging patas ang laban niya. Nakita niyo po yung mga black coal mining. Di ba? Yun yung nirereklamo po mga kababayan nung mga kababayan ni Chabit Singson doon sa kanilang lugar. Meron pa yung alam ko may plunder din si Chabit Singson kasi eto maaaring mali yung numero na babanggitin ko doon sa pagkakabenta ng lupa. Ano po? Like example, sinasabi ng mga kababayan nila na yun daw biniling lupa halagang 50 milyones lang. Pero nung ibinenta daw ni Chabit, nung si Chabit daw nagsabi, naging 150 million daw ho. Kumbaga, sa madaling salita po, mga kababayan, kumikbak si Chabit Singson. Isa po, yun sa inirereklamo din nung mga kababayan nila. Kaya sabi ko, tingnan mo, nakakaawa si Chabit Singson. Alam natin, madaming pera, mayaman, pero kinakailangan pa sumugod. 10 oras ng gabi, umuulan. Ang lakas ng ulan doon sa rally. Nakakapagod doon mag-rally. Di ba? Nakakapagod po yung pumunta-punta dyan Pero, kailangan para po madagdagan yung suporta na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag hindi napatalsik, tuloy-tuloy lang po yung mga kaso. Didinggin po ng patas yung mga kaso. Di ba? Kapag kayong napalitan ni Sara Duterte, yun ang hinihintay nila. Di ba? Pakinggan. Sabi ni Marhia Salonga, ano ang magagawa ng rally? Wala po. Ayun, traffic. Ayun, merong mga naperwisyo na mga motorista. Mga ghost project. Walang project na mahusay doon. Ghost project. Naman, Chabit, tanda mo na. No? Parang hindi mo naman alam na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaumpisa ng mga pag-investiga dyan sa mga ghost project. Naalala mo nung umulan sa Pilipinas? Di ba? Halos kakaupo lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Umulan. Buong Pilipinas, binaha. Nagtaka ang Pangulong Bongbong Marcos. Akala ko, 13,900 ang flood control ng mga Duterte dito. Bakit ganun? Bumaha pa din. Ako, may pinatayo ako. Ilan daw yung kay Pangulong Bongbong Marcos? 5,000 ang pinatayo. Di ba? Bakit ganun?
5,000 yung pinatayo ni Pangulo, tapos 13,900 doon sa mga Duterte. Bakit baha pa din? Eh, sir, kung gumagana yung 13,900 na iyon, na flood control ng mga Duterte, di sana hindi babaha. Di ba? Hindi ganun kalala yung baha. Hindi naman po pwede na porket wala na sa posisyon o hindi na presidente si Digong, eh wala na din yon, di ba? Eh aabot po ng 40 taon, 50 taon yung mga flood control na mga ganyan o higit pa. Pero ano yun, may expiration date. Andali lang. Hindi na presidente si Digong. Tapos na yung paggana ng flood control. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Yun ang hinahanap ngayon. Hindi magkatugma, voting, sinesemento na. Yun ang atraksyon ngayon sa Ilocos Norte. Biruin mo, tanda na, nandyan pa, wala. Wala, obligado na pumunta para isalba ang kanyang sarili. Di ba? Ngayon, mga kababayan, meron pa! No? Bukod kay Celis, bukod kay Chavit Singson, si Boss 10K nandito ho, mga kababayan. Ito. Hanap pong daan para sa katotohanan. Si Alan Peter Cayetano, naghahanap ng katotohanan na yung pag-upo pa lang niya, mga Boss Chief Amo, sir, nang siya ay Senate President, ang ibanat ba naman sa atin? Sino ba naman ang magiging masaya? Sino ba naman ang hindi magiging masaya? Kung etong mga ito, wala kang kinausap, wala kang niligawan, tapos iluluklok ka bilang Senate President, tapos malaman natin kay Robin Padilla. Sabi, kung hindi nyo po nalalaman, si Alan Peter Cayetano po, ang nag-umpisa nito, nagpatawag po si SP Cayetano ng meeting doon sa Forbes Park, isang bahay ng kaibigan, dahil may 12 na daw po na bilang. siya lahat. No? Siya yung may patawag, siya yung may pagsundo kung sinundo man sila Bato de la Rosa kasi gamit yung sasakyan ng mga Cayetano. It's either kay Peter or kay Pia Cayetano. Lahat siya. Di ba? Tapos sasabihin sa atin, sino ba naman ang hindi magiging masaya? Wala kang niligawan, hindi mo kinausap itong mga ito, pero iniluklok ka bilang Senate President. Unang pagsisinungaling ho yun nung panahon ng kakaupo, unang araw ng pag-upo niya bilang Senate President. Ikalawa, banatang ka ni Peter Cayetano na pinapaputukan po kami. Yung pala kampo nila, yung nagpapaputok. Di ba? Uy, Lutang, Ricardo Perlawan, shout out sa iyo, Lutang.